Nagtataka ba kayo kung bakit mahal ang kasoy kapag bibilhin sa palengke, lalo kapag out season? Pues, panoorin nyo to. At gaya ng kwento ko, ang puno ng kasoy isa lamang sa mga nasirang hanap buhay ng mga tao sa Langogan, kasama na rin ang puno ng niyog at puno ng saging. Pero bukod sa sarap at linamnam nito, bakit sobrang mahal ng kasoy kapag nasa labas ka ng Palawan? Kasi na-try ko, nung nasa Manila kami, din nagtanong ako, tapos super mahal ng kasoy te, hindi carry. So ang season ng kasoy o ang tawag namin dito ay tagka-kasoy ay magsisimula sa buwan ng April and May. Yan yung natatayo yung bakasyon. Pero syempre te, bago ka makapulot ng kasoy, bago magbunga ang mga kasoy ninyo, syempre kailangan magpatabas, di ba, magpapalinis ka pa sa ilalim ng kasoyan para syempre kapag malinis, mamumunga ng maayos yung kasoy at makakadampo tayo ng maayos. Pagdating naman sa pagdampot ng kasoy, ito sa tingin ko yung pinaka-hassle sa lahat kasi nga, kailangan mong hiwala yung prutas ng kasoy sa buto. Pagkapulikat, minsan minalangaw pa, di ba? Tapos, mas magdagdag sa kuko mo. Pero nung elementary ako, isa sa mga ginagawa namin ito yung bakasyon. Nag-enjoy naman kami kasi paramihan ng buto, paramihan ng madadampot. Pero yun nga, yan ang sinabi ko, hassle talaga. Pero yun na nga, pag wala ka nadampot ng kasoy, wala ka pambili ng bagat notebook, pati ballpen, tapasukan. O di ba? Kailangan mo rin magdubli kayod. So, ganun yun. So, ayun na nga. So, pagkatapos ng puting yung mga kasoy, ibibilad siya ng ilang araw. Depende sa araw. Kung like for example, kapag sobrang init. Hindi ko alam kung ilang araw, so 2 to 3 days, or 4 days, 5 days, 1 week, 1 month. Charot lang. Hindi ko alam. Basta ibibilad yung kasoy hanggang sa matuyo. Then, doon na magsisimula yung pagpaprocess ng kasoy. So, kung nakikita ninyo, yung ginagawa ko dyan ay isa lang sa pagpapabida-bida ko. Dati kasi, nung nag-aaral ako ng college, ito sa mga ginagawa ko para kumita ng pera, pang dadagdag sa baon, yung magbilog-bilog ng kasoy, magbiyak-biyak ng kasoy. So, yung pagpaprocess ng kasoy, dalawa yan. Merong binibiak at merong buo. Ito isa rin sa mga ma-process kaya mahal, yung bibilhin mong buong kasoy kasi sobrang dami pang gagawin bago mo ma-produce yung isang masarap na buong kasoy, yung roasted na tinatawag. Kasi pagkatapos siyang ibilog yung kasoy, kailangan pa siyang lutuin. So, kailangan sa pagluluto, kailangan precise yung heat, precise din yung oras kung ilang oras mo dapat siyang lulutuin kasi pag magkamali ka lang o sumobra ka dyan, pwede kang malugi kasi pwedeng masunog, pwedeng ma-undercook yung luto ng kasi kaya mahirap siyang balatan. So, pagkatapos lutuin nun, babalatan pa siya. After balatan, nilinisan pa, ihiwala yung mga dumi. Then, bago mo pa siya mabibenta. O, diba? Super daming process bago mo maatin yung kasoy. So, sa part na yan, yung mga biyak-biyak na yan, yung mga niluluto namin, mga pagkain, merenda-merenda lang namin, kain-kain lang. Kumbaga yung mga reject na lang na mga kasoy, kaya pwede namin kainin. Ako one time, sumama ako sa kaante pagbenta ng kasoy. Aro, Diyos ko, minsan binabarat pa yung kasoy sa palengke, diba? Hindi na alam yung hirap. Ayun siya, kaya huwag kayo mareklamo kung mahal. So, kung gusto niyo bumili ng kasoy, business na ng ante ko, sa Barangay Langogan, 12 Princess City, so text nyo na ako. Char, may commission yun. Eme.